Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only truth, your grace and guidance, that we can stand before your people. Open our heart and mind to receive your word, and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So yan po, brothers and sisters, muli isang mapagpalang umaga sa inyo, mga brothers and sisters. Kapag ito po ay napanood ninyo, ang video ito ay tapusin po ninyo upang nang sa ganon, maunawaan po ninyo ang salita ng Panginoon. Ayan. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin kong lagi, sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Yan, so ang tutunghayan po nating ebanghelyo sa video ito ay hahanguin po natin sa aklat ng sa aklat ng Lucas chapter 14 verse 7 hanggang 14. Kapag napanood po ninyo ang video ito, unawain po ninyo, much better po kung matatapos po ninyo mapanood upang nang sa ganun ay maunawaan po ninyo at tumimo sa inyong buhay, sa inyong puso at magdala patungo sa buhay na walang hanggan. Ayan po. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka ni numan sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan, baka may inanyayahan lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa inyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at dooy malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, bini ka sa kabisira. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayon nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayon magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos,
sa muling pagkabuhay ng mga banal. Yan po mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ayan po, napaganda po ng ating ebanghelyo sa video ito. Ito po ay tungkol sa ating pakikitungo kung tayo po, or even hindi lang po ito sa literal na piging or salo-salo or handaan, kung hindi maging sa buhay natin, sa pamumuhay natin sa daigdig na ito, kailangan po na tayo ay laging nagpapakumbaba. Ano man ang ating gawin, kailangan may kababaang loob. Ayan, hindi po yung tayo po ay nagmamataas na kahit na mali po tayo or hindi po tama yung ating mga ginagawa ay nagmamataas pa rin po tayo. So ang aral pong ito ay napakaganda po kung ito po ay ating isa sa buhay, sapagkat hindi lamang po ito na tumutukoy doon sa literal na salo-salo or piging, kung hindi ito po ay naglalarawan din po sa ating pagkatao. Na kung ang sabi nga dito ng Panginoong Hesus na kung tayo po ay aanyayahan ng isang salo-salo, ay wag po natin pipiliin ang mga tanging upuan, sapagkat yan po ay baka may nakahanda na mas tanyag kaysa sa atin na dapat po upo doon sa upuan ito. Bagkus, umupo tayo doon sa pinakamababa. Ayan. Kapagkat ganyan po ang ginawa ni Satanas Kaya po siya itinapon dito sa daigdig na ito, sa lupa. Kapagkat mapagmataas po si Satanas at sumubra na po yung kanyang kayabangan. Kaya hindi na nagustuhan ng Diyos, kaya itinapon siya. Kaya ayan, naging masama lalo siya. So wag po tayong maghahangad ng mga bagay na hindi naman natin kailangan sa buhay natin. At wag na rin po tayo, ang mga bagay pong ito, hindi naman po ito literal na doon sa handaan Kung hindi ito po ay pagganap po natin sa pamumuhay natin sa daigdig na ito, na kinakailangan lahat ng gawin natin ay may pagpapakumbaba, sapagkat ang sabi nga, ang nagpapakataas ay ibababa at ang yung nagpapakababa ay itataas. So ayan po, kaya aral po ito sa atin sa pamumuhay natin sa daigdig na ito, at tinuturuan po tayo ng mabuting balitang ito na mamuhay na may kababaan, sapagkat kung lagi po tayong magmamataas, lagi po tayong magmamayabang, ay hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Ayan, kasi nga kasabi nga ng Panginoong Hesus, maliban na tayo ay tumulad sa isang maliit na bata o sanggol, ay hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Alam nyo ba kung ano yung katangian ng sanggol na iyon na ginawang halimbawa ng Panginoong Hesus? Sanggol po. Ang sanggol ay hindi pa po marunong yan magalit, hindi pa po marunong magtanim ng sama ng loob, hindi pa po yan marunong gumawa ng masama. Ayan. Kaya maliban na tumulad tayo sa isang sanggol, ay hindi po tayo paghaharian ng Diyos, sapagkat narito po tayo ngayon sa kataasan ng loob. Ayan, yung mga fried chicken na hindi maalis-alis sa pamumuhay natin. Ayan, na kahit na mali na tayo, pinagpipigitan pa rin po natin. So ayan po, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kung tayo po ay aanyayahan sa isang salo-salo, sa isang malaking piging, ay dapat piliin natin yung upuan na pinakababa. Nang sa ganon, paglapit nung nag-anyaya sa atin, makikita na nun tayo sa mababa, hindi naman tayo dapat doon, i-encourage tayo na lumipat doon sa pinakamataas naman. Yan, so nang sa ganon, naparangalan natin ang ating sarili sa pamagitan ng ating matuwid na gawa, yung karapat-dapat, sapagkat ito po yung karapat-dapat sa Diyos.
Hindi po yung nakaugalian po natin na kung saan na lang natin na gustong um, umupo. Katulad po nitong mga bisita dito sa ebanghelyo natin na pinipili po nila yung mga upuang pangdangal. Pinipili nila yung mga upuang nakalaan doon sa mga taong ika nga mga kilalang tao. So hindi po ito literal na although magagamit po natin ito sa pamumuhay sa daigdig na ito upang nang sa ganon maparangalan po natin ang Diyos kung gagawin po natin ito. Sapagkat ang Diyos po ang mapaparangalan natin sa bawat ginagawa nating mabuti sa daigdig na ito. Kung ito po ay kalugod-lugod, ba't tiyakin po natin kung ito po ay kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat iba po yung mabuti sa tao at iba yung kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yan, lagi po nating titingnan yung ating mga gawa kung ito nga ba ay kalugod-lugod sa Diyos, o baka naman yung kapwa lang natin yung nalulugod sa atin, o baka naman yung kapwa lang natin yung pinararangalan natin. So tingnan din po natin ng sarili natin, katulad po dito sa ebanghelyo na ito, na yung mga inanyayahan gusto nila umupo doon sa mga upuang pangdangal. Parang yung ginawa ng mga eskriba at mga pariseyo. Kaya tinuturo po sa atin ng ebanghelyong ito na magpakumbaba po tayo. Ayan, sabagat magpakumbaba po tayo. Actually, narito po ang aral po niyan. Tutunghayan po natin dito sa ayan. Titingnan po natin, tunghayan po natin dito sa aklat ng niyang Ecclesiastico chapter 31 verse 12 hanggang 22. Sabi po dito, ito po yung aral po na talagang dapat natin malaman o kung paano po tayo makikitungo, paano po tayo makikipagkapwa. Ito po yung kalugod-lugod sa Diyos na pakikipagkapwa o pakikitungo sa ating mga kapatid. Sapagkat ang nalalaman nga po natin, ang nalalaman po ng sanlibutan na pakikitungo ay ito po yung pakikiapid po yan kung titingnan po natin biblikal. Pakikiapid po yan yung ating ginagawa sa mundong ito, sa daigdig na ito, yung sinasabi nating pakikitungo o pakikisama, yan po hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. Ngayon, kung gusto natin malaman yung tunay o kalugod-lugod sa Diyos na pakikitungo sa kapwa at pakikipagkapwa, ito po yun. Pakinggan natin dito sa aklat ng Ecclesiastico chapter 31 verse 12 hanggang 22. Chapter 31 Ayan, ang sabi po dito, ito po yung aral po niyan. Sabi niya, kapag ikaw ay naanyayahan sa isang marangal na piging, huwag kang sisigaw agad. Nako, ang sarap nito. Tandaan mo na masama ang katakawan. At sa lahat ng nilalang, walang kasing takaw ang mata. Kaya naman, naluluha ito sa bawat hakbang. Huwag kang makikipag-unahan sa pagdampot ng pagkain at huwag mong pukunin yaong dadamputin na ng iba. Alalahanin mo ang dami ng ibang batay sa sarili. Alalahanin mo ang damdamin ng iba
batay sa sarili mong damdamin. At maging maunawain ka sa lahat ng pagkakataon. Kanin mo ang anumang nakahain sa iyo na para kang isang maginoo at huwag kang magpakita ng magaspang na asal kung hindi mo nais na ikaw ay kamuhian. Hinihiling ng kagandahang asal na magpauna kang umayaw. Huwag kang magpakita ng labis na katakawan nang hindi ka lumabas na kahiya-hiya. Kung marami kang kasalo sa piging, huwag kang magpauna sa pagkuha ng pagkain. Ang kaunti ay tama na sa may magandang asal. At pag sila'y nahiga, maginhawa ang kanyang paghinga. Ang kumakain ng katamtaman lamang ay mahimbing matulog. Maagang magising, magaan ang katawan at malinaw ang isip. Ngunit ang kumakain ng labis ay hindi agad makatulog. Balisa ang katawan at hirap ang loob. Sakaling maparami ang kinain mo sa piging, tumayo ka, isuka mo ang iyong kinain at magiginhawaan ka. Makinig ka anak ko, at huwag mong hahamakin itong sasabihin ko. Darating ang araw na makikita mo rin ang halaga nitong aking payo. Anuman ang gawin mo'y huwag kang magpapakalabis at maasahan mong hindi ka magkakasakit. Yan po. At huwag ka daw magpapakalabis at aasahan mong hindi ka magkakasakit kapag sobra ka rin sa pagkain. Ayan. So, ang sabi nga dito, huwag kang mauuna na dumampot ng pagkain kapag marami kayo. Hayaan mong mahuli ka, magpahuli ka, paunahin mo sila at basta di baling mahuli ka, pumunta roon. At siyempre kung nakapila ka na, ganyan, sunod-sunod na yon. Hindi yung magpapatiuna ka, tatakbo ka roon. Yan po ay kagaspangan ng pag-uugali. So hindi rin po kadugod-dugod sa Diyos. Yan po. Kaya nga sabi dito, kapag ikaw ay nangangabisira sa isang piging, huwag mong ipagpalalo iyon. Huwag maiba ang kilos mo sa kilos ng ibang panauhin. At tingnan mo muna kung maayos na ang lahat bago ka dumulog. Pag natupad mo na ang iyong mga katungkulan, ay saka ka maupo at makipagsaya sa lahat ng dumalo. Sa gayon ay tatanggap ka ng papuri dahil sa iyong kabutihang asal. Ayan po. So napakaganda po ng aral po, ng mensahe po ng Ebanghelyo natin ngayon sa mga gawa po natin. At nang sa ganon, mapaparangalan po tayo dahil sa ating kabutihang asal. Hindi po yung dahil gusto natin maparangalan tayo, gagawa tayo, kunwari nagtatapang-tapangan tayo, kala natin yun, nagagalit tayo para purihin tayo, ganyan, para matakot sa atin yung tao. So hindi po kalugod-dugod yan. Kundi kailangan magpakumbaba po tayo dahil sa mabubuting gawa natin, tayo din po ang napaparangalan. Nagigit sa lahat, kung tayo po ay nananalig at nanampalataya sa Diyos, naparangalan din natin ang Panginoon. Ayan po. So ayan po yung para doon sa mga inanyayahan. At meron din po yung nag-anyaya. Hindi lamang iyon, kung hindi pati ang nag-anyaya, meron din dapat siyang gampanan.
Alam nyo ba kung ano ang mga dapat gampanan ng nag-anyaya? Pakinggan po natin ang sabi dito. Ayan, ang sabi dito. At para naman sa mga nag-anyaya, sinabi ni Jesus sa kanya, kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka na. Ayan po. So ano ang tinutukoy dito? Ano ang dapat nating anyayahan at sino-sino ba? Ito ba yung mararangal na tao? Kung tayo po ay naghahanda ng piging or salo-salo? Hindi po. Ang dapat, ang kalugod-lugod sa Diyos na dapat natin na imbitahan o anyayahan sa ating gaganapin na piging or salo-salo ay yung mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag. Ayan, bakit kamo? Alam niyo mga kapatid, ang mga ito kasi hindi sila makagaganti. Ang sabi dito, hindi makagaganti sa iyo. Ayan, nang sa gayon, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. So, ayan po. So, walang kabuluhan po yung ating paghahanda na yung ating mga kapitbahay, yung mga kamag-anak, yung mga mayayaman na kaibigan na ang iimbitahan natin, wala pa ng kabuluhan yan mga kapatid. Hindi pala yan kalugod-lugod sa Diyos. Bagkus ang kalugod-lugod sa Diyos na dapat nating imbitahan kung tayo po ay naghahanda ng isang piging o ng salo-salo, mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag. Sapagkat hindi po makagaganti ang mga ito. Hindi po sila, wala po silang kakayahan na gumanti sa atin ng anyayahan din tayo. Nang sa ganon, ang Diyos ang magpaparangal sa atin. Siya ang magbibigay sa atin, siya ang gaganti sa atin. Ayan. So hindi po yung katulad nung ginagawa natin na anyayahan natin yung mga kilalang tao. Ito si Anuika, kilala ito. Anyayahan natin. Minsan kung si ganyan po ang realidad ng sanlibutan, masyadong mayayabang. Pero ang itinuturo po ng ebanghelyong ito, ang dapat nating iniimbitahan ay yung mga bulag, mga pilay, mga pingkaw. Ayan po, oh. Mga pulubi, higit sa lahat yung pulubi. Sapagkat wala po itong kakayahan eh. Inabaliktad po sa atin. Iyan yung nakasanayan po natin eh. Yan yung natutunan natin na asal. Itinuro sa atin ng ating mga ninuno. Ayan. Kaya hanggang ngayon, hindi na tayo makaalis-alis. Nakala naman natin, maganda. Pero ang pinararangalan lang po natin noon, ay yung kapwa natin, kapwa-tao. Kasi sasabihin natin, ayan si ano, iniimbitahan ako niya noon, nung kasal nila. Imbitahan mo rin siya ngayon. Ganyan po. So, ibig sabihin, nung nag-imbita nung una, wala nang ano yun, wala nang halaga sa Diyos yun. Kasi, ginantihan mo na eh. Pero kung ito yung mga pilay, mga pingkaw, mga bulag, pulubi, ito po ang ayayahan natin, hindi ito makagaganti. Nang sa ganun, ang Diyos ang gaganti sa atin. Kala natin talagang yung pang lupa pa rin, hindi po spiritual. Ayan po ang kalugod-lugod sa Diyos na pakikitungo, pakikisama. Ayan yung tinutukoy po natin na pakikisama sa sanlibutan, which is yung ginagawa po natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang itinuturing natin na maganda para sa atin ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pero mo, imbitahan mo yung kapwa mayayaman, yung malalakas na tao, di ba? Kasi
Proud ka pa kapag inimbitahan mo eh. Ay si ano nagpunta dito, inimbitahan namin noon eh. Pagmamalaki po pa. Akala natin kalugod-lugod sa Diyos. So ngayon po nalalaman po natin ang kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Sa pamagitan ng ebanghelyong ito mga kapatid, ito po yung tunay na pakikitungo o pakikipagkapwa. Yan po yung kalugod-lugod sa Diyos. Pakikipagkapwa, anong iimbitahan natin? Sabi dito, mga pulubing, mga pilay, mga pingkaw, at mga bulag. Ayan ang iimbitahan natin. Walang nakakagawa niyan dito. Kahit saan magpunta, walang nakakagawa niyan. Na mag-iimbita ng mga pilay, mga bulag, mga pingkaw, sos Maria Josep. Wala akong nakikita. Maliban na pagharian tayo ng Diyos, hindi natin magagawa ito. Kaya kawawa po tayo, kaya kala mo nag-a-assume tayo na tayo kilala natin ang Diyos. Nakala natin yung mga ginagawa natin is kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po. Ni isa walang kalugod-lugod sa Diyos na ginagawa natin. Sapagkat ang lahat nga ay walang matuwid. Sa tao, ano bang kahalagahan sa Diyos yun? Wala nang halaga sa Diyos ang tao kung ayaw magbago Pero hindi ibig sabihin, hindi mahal ng Diyos ang sanlibutan. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya nga sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manalig at manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maligtas at hindi mapahamak. Ibig bang sabihin nun, hindi mahal ng Diyos ang sanlibutan? Hindi lamang po natin naunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi porket sinabi sa'yo na masama ka is talagang magpapakasama ka naman. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos, ikaw masama, magbago ka. Magbago ka kapatid. Dahil mahal ka ng Diyos, kaya ka binigyan ng babala. Dahil mahal ka, ayaw kang mapahamak. Ganyan po ang Diyos, ganyan po ang kalugod-lugod na pagmamahal na tinutukoy po natin. Kaya tingnan nyo, kapag may nagsasalita ng salita ng Diyos, akala natin sinusumpa na tayo. Hindi lamang po natin maunawaan kasi ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kasi nasanay po tayo sa ating mga nakaugalian. Nasanay po tayo sa tinuro sa atin ng ating mga ninuno. Pero kung susuriin po natin biblically, maling-mali po yung mga pinaggagawa natin, which is tama yung biblical na walang taong matuwid. Sapagkat binabaliktad po natin ang kasuklam-suklam sa Diyos sa atin naman mabuti. Kaya nabaliktad na po yung ating hindi na po natin maunawaan ang katotohanan. Kaya maliban po na tayo ay magbalik loob sa Diyos, hindi po natin maunawaan ang katotohanan. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Mateo, ang sabi niya dito, kaya po sinasabi po ito ng ganito, na kailangan mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang ating nyayahan. Sapagkat ito po walang kakayanan na maghanda sila, wala silang kakayahan na bumili ng mga kailangan nila. So sino pa po ang magbibigay nito? Sino pa po ang kakalinga sa kanila kung hindi tayo? Na pinagkalooban ng Diyos ng biyaya upang magbahagi din sa iba. Ang problema ngayon kanya-kanya, mayaman na, magpapakayaman pa dahil sa masamang mga gawa. Gagawa ng masama para yumaman. Sus Maria Josep, nasaan ang karunungan natin, katalinuhan natin? Kung talagang matalino tayo mga kapatid, mayaman na tayo, may pera na tayo, gagawa pa tayo ng masama, hindi ba kamangmangan yun? Kamangmangan po yun. Hindi mo na nalaman ang katotohanan.
Nakala natin malilihim natin ang lahat. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo walang natatago na hindi malalantad. Walang nalilihim na hindi mabubunyag. Hallelujah, nangyari na nga. Tingnan nyo, mahirap po maging gahaman. Mahirap po yung maging mataas, mapagmataas. Dapat lagi po tayong magpakababa. Yan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Wala na tayong ginawa kung hindi magparami ng pera, magparami ng mga bagay sa sanlibutan ito. Isang itlap lang, wala na. Kinuha na ang buhay mo. Anuhin mo yan? Anong gagawin mo dyan? Nakita ninyo yung isang hangal na mayaman dahil sa wala na siya mapaglagyan ng mga anin niya. Masikip na raw yung kanyang warehouse or bodega. Wala na siyang mapaglagyan ng kanyang ani. Nag-isip siya nung isang gabi. Sabi niya, alam ko na. Sabi niya, gigibain niya yung maliliit niyang kamalig at magpapagawa siya ng napakalaking kamalig at doon niya iimbakin ngayon yung kayamanan niya, yung kanyang mga ani na napakarami. At nang sa ganun mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, kakain. Pero ano ang sabi ng Diyos? Hangal, mamayang gabi, kukunin ko na yung buhay mo. Kita niyo mga kapatid, nagpakahirap tayo, nasira ang karangalan natin, nasira ang pagkatao natin para magkamal ng kayamanan na hindi naman sa atin. Tapos bigla na lang mawawala yung buhay natin. Saan tayo pupulutin? Sa impyerno, kapatid. So ang aral po na ito sa ebanghelyo natin, pagpakumbaba. At doon naman sa mga nag-anyaya, kailangan natin ng anyayahan natin yung mga pilay, yung mga taong walang kakayahan. Kaya nga walang natatala dito, kapatid, na sasabihin ng mabuting kasulatan dito sa ebanghelyo, sa Biblia, na sabihin na tulungan mo yung mayayaman. Walang nakasulat dito. Umpisahan mo mula sa Genesis hanggang doon sa Revelation. Wala kang makikita na tulungan mo ang mayayaman. Bagkus lumayo kayo. Diba? So kaya po sinabi ng Panginoong Hesus na dapat yung aanyayahan natin na mga kapag tayo po ay naghahanda ng piging, dapat yung mga pulubi, mga pilay, mga pingkaw, mga bulag. Kasi po, kung ano po ang ginawa natin sa mga maliliit na ito, sa mga pulubing ito, sa mga pingkaw, sa mga pilay, sa mga bulag na ito, ay sa Diyos natin ginawa, sa Panginoon natin ginawa yung bagay na iyon. Baka hindi po natin alam. Ano man ang ginagawa natin sa maliliit na kapatid natin, yung walang kakayanan maghanap buhay, walang kakayanan na sa lahat ng bagay. Kapag tayo po ay ginawaan natin, tayo na nakakaalam ng mabuti at saka masama, ginawaan natin sila ng mabuti. Sa Diyos po natin ginawa, sa Panginoon natin ginawa. Paano ko nasabi? Ditunghayan natin dito sa aklat ng Mateo, chapter 25, verse 31 hanggang 40. Pakinggan po ninyo, tunawain ninyo. Kaya po ito ang itinuturo po, na kailangan itong mga maliliit na taong ito ang dapat tinutulungan natin. Hindi yung malalaki, yung malalakas, yung mayayaman.
Eh tayo, mga mga iniimbitahan natin, mga tinutulungan natin, yung mas malalakas pa sa atin eh. Kaya sinasayang lang natin mga kapatid yung lakas natin eh. Instead na itutulong po natin doon sa mga pulubi, mga pilay, mga pingkaw, mga bulag, ay hindi kasi nanhina na tayo doon sa pagtulong natin sa mayayaman. Kasi takot tayo eh. Natatakot tayo sa tao, pero kapatid, wala tayong dapat ikatakot sa kapwa natin. Sapagkat pare-parehas lang ang buhay natin yan. Dapat ang katakutan natin ay ang Diyos. Ayan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Katakutan natin ang Diyos, hindi ang kapwa natin. Sapagkat wala naman magagawa ang kapwa natin eh. Eh parehas din natin yan, mamamatay eh. Diba? So pakinggan natin kung bakit nga ito ang pinili ng Panginoong Hesus or bakit ito yung kailangan nating tulungan. Sapagkat kung ano man ang ginawa natin dito sa mga pulubing ito, dito sa maliliit na ito, ay sa Panginoon natin ginawa. Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo chapter 25, verse 31 hanggang 40. Ang sabi dito, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginawa. Ayan po, nang gawin, pakainin natin ang pulubi, pakainin natin ang mga pilay, pakainin natin ang mga bulag, pakainin natin ang mga pingkaw. Saan natin ginawa? Sa Panginoon. Eh pero kung yung malalakas ang pakakainin natin, bibigyan natin ng suporta, eh wala. Ano ang hihintayin natin mula sa langit? Wala. Hihintayin natin ng impyerno. Kasi doon tayo babagsak eh. Pero kung tayo'y magiging matuwid, ito po yung pakikitungo na matuwid. Hindi po yung pakikitungo na nakagisngan po natin. Na kapag may lumapit sa ating pulubi, pagtatabuyan pa natin, minsan babatuhin pa natin. Di ba? Minsan bubuhusan pa ng tubig. Nako, ikarumal-dumal sa Diyos sa mga pinaggagawa natin mga kapatid. Which is tuwang-tuwa tayo. Kapag ginagawa natin yan, hindi natin alam na ang Diyos ang ginagawa natin ng kasamaan. Sapagkat nabulag na tayo sa katotohanan. Hindi na natin alam ang katotohanan. Hindi na natin alam ang salita ng Diyos. Na ang ginagawa pala nating iyan ay kasuklam-suklam sa Diyos.
Ayan po ang kalugod-lugod sa Diyos na pakikitungo, pakikipagkapwa. Tulungan yung mga pulubi, mga pilay, mga pingkaw, mga bulag. Ayan po. Tuloy natin, mas maganda ito eh. Ang sabi dito, tapos ito naman, ito yung magiging kahinat ng ngayon, ng masasama. Yung hindi marunong kumalinga. Yung kinakalinga nila, yung mas malakas pa sa kanila, yung mayayaman pa sa kanila. Ito, ang magiging hatol sa atin. Kapag magpapatuloy po tayo sa ating gawain na ganito, pakinggan ninyo. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasasa apoy na di mamamatay. Na sinasabi ko sa inyo, di ba? Kayo'y papasa apoy na hindi mamamatay, which is sa impyerno. Oh, dahil sa ating kamangmangan, mga kapatid, tayo po ay masusunog sa impyerno pagdating ng panahon. Kaya magsuri-suri din po tayo. Nakala natin yung pagkatao natin ngayon is kalugod-lugod na sa Diyos. Nasusulat na nga, walang matuwid eh. Kapag narinig po tayo na sinabi ng Diyos na walang matuwid, walang taong matuwid, hanapin natin kung paano tayo magiging matuwid. Katulad yan, yung sinasabi natin pakikisama, ng kala natin yun na yung kalugod-lugod sa Diyos. Yun pala hindi. Pakikiapid po yan eh. Yung ginagawa natin ngayon, pakikiapid po yan, which is sa impyerno din po ang punta niyan. Pakikiapid sa masasamang ginagawa ng iba, ng kapwa. Ikaw ba naman eh, magnanakaw, makikisama ka, magwawalang kibo ka na lang, kasi makikisama ka eh, makipagkapwa ka eh. Mali, kapatid. Nabulag tayo sa katotohanan. May mamamatay tao. Tapos, pagtatakpan pa natin, doble-doble ng kasalanan natin. Sa batas natin, dito sa daigdig na ito, may parusa na tayo. Obstruction of justice. Di ba? How much more sa Diyos? Na pagkakalingat natin sa hindi magandang ehemplo na tao. Ibig sabihin nun, nakikisama tayo. Yun yung sa atin eh. Yan ang sa sanlibutan eh. Makisama ka hayaan mo na siya. Akala natin, kalugod-lugod na sa Diyos. Di ba? Tingnan nyo nga, akala natin, di ba? Pagka naghahanda tayo, imbitahan natin yung mga kapitbahay na mayayaman or yung mga kaparehas din natin. Akala natin, kalulugdan tayo ng Diyos, hindi. Sapagkat ang itinuturo, dapat kung pag tayo ay maghahanda, mga pilay, mga bulag, mga pingkaw, ayan ang iimbitahan. Tuloy. Lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasasa apoy na di mamamatay kailanman, na inihanda para sa Diablo. Yan, kasama nyo si Diablo doon. Hawak na lang kayo sa buntot ni Diablo. Parang may ano yan dati yung paputok yata yung Diablo ba yun? Tawag doon, meron yun eh. May narinig ako niya noon eh, yung paputok ng Diablo. kaya pagka nasabugan ka talagang impyerno ang bagsak mo kasi masusunog. Ayan. So yan, tuloy natin. Na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ayan, sino ba yung kampon ng Diablo? Abay di tayo, kung tayo ay nakikipag-isa sa sanlibutan. Kung tayo ay nakikipag-isa sa masasamang gawain. Kung tayo ay nakikisama sa masasamang gawain ng mga kapwa natin. Tayo yung mga kampon ng Diablo. Ay siyempre, sino bang may hawak ng kayamanan sa sanlibutan ito? Sino bang may hawak ng mga bagay dito sa sanlibutan, di ba ang Diablo? Di ba?
So, ibig sabihin, kapag minahal natin o tinangkilik natin ang mga bagay na ito sa sanlibutan ito, ibig sabihin, nakipag-isa tayo sa dyablo, nakikisama tayo sa dyablo. Hindi nga lang natin nakikita. Pero yung ginagawa niya, yun yung ginagawa natin. Samantalang ang ipinapagawa sa atin ng Diyos, ayaw nating gawin. Samantalang naandun ang buhay na walang hanggan. Naandun ang kaligtasan. Pero ang dyablo, bakit napakadali nating sundin, di ba? Nangangatog pa yung tuhod natin. Wala naman magagawa yan sapagkat natalo na yan eh. Ang pinuno nila. Tinalo na ng Panginoong Hesus yan, kaya nga bumalik ang Panginoong Hesus eh. Doon sa langit eh. Tinalo niya na ang pinuno ng sanlibutan ito. Paano ko naman nalaman? Punta natin dito sa aklat ng Juan. Paano mo nalaman? Ayan, tingnan natin dito sa aklat ng Juan. Wala na itong pinuno ng diablong ito ay ng sanlibutan. Natalo na ng Panginoong Hesus ito eh. Kaya wala nang wala nang kamandag ito, wala nang mabisang kamandag. Kung tayo may pananalig at pananampalataya sa Panginoong Hesus at tayo may kipag-isa sa Kanya, wala nang kamandag ito sa atin. Ayan. Tingnan natin. Nasaan na ba yun? Sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat natalo na ang pinuno ng sanlibutan ito. Kaya wala na tayo dapat ipag-alala mga kapatid. Kaya nga lang, kaya nananatili sa atin ang mga gawang dyablo kasi nakikipag-isa tayo sa mga gawa niya. Kung tutusin, wala na siyang kapangyarihan. Ayan, basta meron dyan, ayan, natalo ng sanlibutan. Ang pinuno ng sanlibutan ito. Ayan, kaya wala na dapat kapangyarihan ito. Kaya lang ito nagkakaroon ng kapangyarihan kapag natin ito kapag ito ay ating tawag nito. Kapag tinatanggap po natin, kapag kumakatok po sa atin ito, kumakatok po ito si Satanas eh. Kumakatok po yan sa atin. Yung mga pag-iisip na hindi maganda, ayan po yung pagkatok ni Satanas sa atin. Kapag ito po ay pinaunlakan natin, tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa malupig tayo. Yan ang diskarte ng dyablo. Pero kung alam mo paano mo labanan yan, wala, lalayo yan eh. Aalis yan. Kaya lang hindi natin alam. Ayan, kaya marami sa atin hindi nakakaalam. Ayan, tuloy natin. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalaan ng maisusuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalaan ng maisuot, may sakit, o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo,
ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggang. Hallelujah. Nakikita mo? Ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, sapagkat itong masasama, tatanggap sila ng kaparusahan na walang hanggan. Hallelujah. Lagi tayong naka-esteem. Pero mo habang tayo ay nabubuhay, kapag tayo ay magpapakasama, yun ang tatamuhin natin. Kaya panahon na mga kapatid, may panahon pa tayo. Patala na natin ang sarili natin sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Kanya. Hindi naman ibig sabihin mga kapatid, mawawala yung ating mga kayamanan. Bagkus dadagdagan pa nga yan kung tayo ay magbabalik loob sa Panginoon Ang ituturo lang sa atin dito yung kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na alisin sa'yo yung kayamanan mo. Hindi ibig sabihin nagtatrabaho ka sa ibang bansa, nakipag-isa ka sa Panginoon, itinakwil mo yung lumang buhay mo, at pinalitan mo ng panibagong buhay na nakaugnay sa Panginoong Hesus. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magiging OFW. Bagkus lalo ka pang pagyayamanin. So, ayan po kasi ang nangyayari sa atin, takot. Ayan. At hindi natin alam ang katotohanan. Nakala natin kapag tayo ay sumunod sa Diyos, wala na tayong kaligayahan. Wala na kasi ganyan ang masasama Kung mababasa natin dito sa aklat ng Eklesiastiko, boring daw ang buhay ng mga sumasamba sa Diyos. Pero hindi nila alam, kapag sumasa atin ang Panginoon, napakasarap ng buhay. Mapayapa, wala kang iniintindi. Parang naninirahan ka sa isang paraiso. Ayan, napakasarap ng pakiramdam. Wala kang alalahanin. Kung mararanasan lang ninyo mga kapatid, mamuhay, nakasama kapiling ang Panginoon, napakasarap ng piling. Kasi nararanasan ko na yan Kaya ako isa pong buhay na patotoo. So yan po mga kapatid, sana po ang mabuting balitang ito ay nagdulot po sa inyo ng pagbabago ng buhay, panibagong buhay na nakaugnay sa Panginoong Hesus. Ayan po ang pagkamithiin natin yung tayo po ay mapagharian ng Diyos. Ayan, upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi pinatawad na po tayo Yung kasalanan natin noon ng una, yung namana natin doon sa lumang tao, sa unang tao kay Adan, pinatawad na tayo noon. Nung namatay ang Panginoong Hesus, nang ikatlong araw siya muling nabuhay. Dapat nung namatay ang Panginoong Hesus, namatay na rin tayo doon Namatay po tayo doon. Nung nabuhay ang Panginoong Hesus, nung ikatlong araw, tayo man ay nabuhay. So, ibig sabihin, napawalang sala na tayo kung tayo po ay mananalig at manampalataya sa Panginoong Hesus. Sapagkat siya po ang tumubos sa atin Siya yung nag-alay ng buhay niya upang tayo ay mapawalang sala. Which is nangyari po. Kaso marami po sa atin natutulog pa rin sa pansitan. Ayaw pa rin bumangon sa pagkakahimbing. Ayaw pa rin bumangon sa mga patay. Naririnig na ninyo ang boses ng Diyos. Naririnig na ninyo ang boses ng Panginoon. Ayaw pa nating magsibangon doon sa mga patay. Gusto natin manatili maging patay. Tapos takot na takot tayo kapag may narinig tayong kamatayan. para bang takot na takot tayo pagdating sa kamatayan. Hindi natin alam kung tayo ay matuwid, ikararangal natin. Ang tayo ay mamatay na. Kasi hindi naman tayo mamamatay lang tayo sa daigdig na ito pagdating doon sa kabilang buhay.
tahimik na tayo doon, nagpapahinga tayo doon. Hinihintay natin yung panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung katapusan ng daigdig. Pero doon wala na tayong alalahanin. Marami sa atin takot na takot mamatay. Ayaw namang gumawa ng matuwid. Paano ka Maria Joseph? Ang lahat ng iyan nakatakda na yan Lahat ng sumpang iyan nakatakda na iyan. Kaya nga hindi natin alam, kaya pinangangaral sa atin na kung hindi po tayo magbabagong buhay, ay mangyayari sa atin ang lahat ng bagay na iyan. Tayo takot na takot makarinig lang ng patay Parang ako noon pag may nakita kong patay noon, bata pa ako sa probinsya, ayaw kong lumapit, talagang nagtatakbo ako. Iiyak pa ako noon Kaya ganyan tayo. Pero hindi naman natin kayang gumawa ng matuwid. Tapos natatakot tayo kay kamatayan. Ang natatakot po kasi sa kamatayan, ito po yung wala pa sa kanya ang Panginoon. Ayan, sapagkat kung alam niya na nasa kanya ng Panginoon, hindi po dapat ikinatatakot ang kamatayan. Bagpos ikinararangal pa nga natin yan. Ako nga, sinasabi ko nga naiinggit nga ako pagka may nabalitaan akong namatay na napakahirap kaya mga kapatid manirahan sa daigdig na ito na puno ng kasalanan. Napakahirap po para sa isang taong nagnanais na maging matuwid. Tapos maninirahan ka sa daigdig na ito na puno ng kasalanan, napakahirap. Kaya tingnan niyo yung ginawa, yung nangyari kay kay Lot, yung pamangkin ni Abraham, naghihirap ng kalooban sa Sodoma dahil sa nakikita niya na kasalanan na ginagawa, kahalayan na ginagawa ng mga tao roon, maging babae, maging lalaki. Naghihirap ang kalooban ni Lot doon habang siya nakikipamayan doon. Kaya napakahirap mga kapatid na manirahan ka sa daigdig na ito na puno ng kasalanan. Mas nanaisin mo pang mamatay ka kasi pag namatay ka, alam mo kung saan ka napunta. Pero kung masama ka, talagang ayaw mo mamatay. Takot kang mamatay. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta Pero kung matuwid ka, alam mo kung saan ka pupunta. Napakahirap mga kapatid manirahan sa daigdig na ito. Punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng pagkakunwari. Punong-puno ng pagpapaimbabaw. Ayan po ang realidad ng sanlibutan nito. Kaya napakahirap para sa iyo, para sa atin, naman nagnanais na mamuhay ng matuwid, napakahirap po. Sometimes hahatakin ka pa pababa, parang crab mentality. Nagnanais ka na magkamit ng buhay na walang hanggan, may hahatak sa iyo pababa. Hihilain ka pababa para hindi mo maakyat yung nais mong marating. So yan lamang po mga kapatid, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin kong lagi mga kapatid, at paalala po sa inyo, kayo man po ay mga OFW o naninirahan dyan sa ibang bansa, huwag po nating kakalimutan na ang Diyos ay nariyan lamang po para sa atin. Nakahanda po siya na tayo'y tanggapin anong oras man na tayo'y magbalik loob sa Kanya at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo mahal ng Diyos, hindi niya nasusubuin ang Kanyang sariling anak upang mamatay. Nang ikatlong araw siya'y muling mabuhay. Kaso ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya dapat ma-appreciate po natin yan na ginawa ng Panginoong Hesus na inalay niya ang buhay niya upang tayo'y mapawalang sala. So yun lamang po mga kapatid, sana po kayong mga nariyan, mga OFW, sana lagi po kayo pagkalooban ng kalakasan at katatagan ng loob. Maging matatag lamang po kayo sa mga pagsubok. Huwag po kayong bibitaw, alalahanin po lagi natin na nariyan ang Diyos.
na laging sumusubaybay sa atin. Kayo din po mga naninirahan dyan sa ibang bansa, sana po ay magpakatatag kayo anuman ang nararanasan ninyo. Ayan po. So hanggang sa muli mga kapatid, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli mga kapatid, God bless you all. Thank you Lord, thank you Jesus.